Ayan, mainit pa rin natin pinag-uusapan ang mga hiwalayan year-ender. Nakakaloka ang 2024 talaga. No? Very remarkable and memorable ito sa mga, lalo na sa mga naghihiwalay. O, nabanggit natin kanina si Catriona at si Sam Milby. O, naghiwalay sila pero walang statement na pinakawalan ng dalawa. No? Walang nagsalita. Ang narinig lamang natin ay bigla na lamang pagkatapos ng kanilang ng engagement ay biglang na-realize ni Sam Milby na hindi pa siya handa. Tapos, hindi na natin alam kung ano nang sumunod na balita doon. Ano? Kasi hindi rin namin nakita kay Catriona yung sing-sing nung makita namin sa Umanota. Yes. Ba't wala yung sing-sing na yan? Di ba napaka-chismosa? Tinitingnan mo talaga yan? Eh, syempre, nag-propose si Sam eh. Malay mo naman, tinabi muna kasi... Eh, nakaganon kasi yan. Sinadyang itago. Diba? Anyway, basta... Kaya maiging di ako nagsising-sing. Wow! Tinago po ni Janice dito sa Anyway, ito pa sina Sue Ramirez at si Mayor Javi Benitez. Oo. Dahil si Sue ngayon ay may Dominic Roque na. Oo. Tinan niyo naman ha, from Bea Alonso na nagkita sila sa isang party ni Dom. Sa Nice Print. Kay sino to? Si Charis Linyo. Pero nagka-chikahan ng konti, naghiwalay din sila doon. Pero akala ng iba, ay parang okay na sila kasi may balita pa nga nun, di ba? Na kahit hiwalay na sila, ay dumadalo pa rin kay Bea sa bahay si Dom. O di parang okay sila, di ba? Nabalitaan mo ba yon? Hindi. 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 Oo. Ayan. So, ngayon naman, ang nababalitaan natin ay parang kulang na lang ng yes kami na para ma-quote natin itong si Sue Ramirez at si Dominic Roque. Pero sinabi ni Dom na dating daw sila. Exclusive dating. Ano ba yung mga ganyan? Naiirita ka ba sa mga nun? Hindi naman. Na Kasi... yung mga exclusively dating kami. O di parang na rin yung sinabi na sila. Di ba ganun yun? Exclusive eh. Kaya nga, naiirita ka ba? Ba't hindi mo pa kami diretso? Yung umaarte-arte pa kayong ganyan. Hindi, gusto hindi nila naman. eh. Gusto nila yung term na Gusto gano'n. nila. Siguro kasi dating, magandang pakinggan. Kasi when you say dating, parang we're starting to get to know each other. Pero kayo na. Lang pa lang kami. Exclusive, siguro wala na ako ibang dinidate. Ganun yun. Yan ba yun? Oo, wala na ako ibang dinidate. Siguro hindi na rin siya nag-entertain ng ibang manliligaw. Yun ang tingin ko. Exclusively dating pero may ka-chat, okay lang ba yun? Uy, hindi Okay pwede lang. yun. Kasi hindi naman dinidate yung chinachat nanay, eh. pinsan, kapatid. Okay. Oo nga, Tonton. Ikaw talaga masyado Hindi, kang kung ako lang yun. Diyos, Kung sa akin. So, pwede exclusively dating kayo, pero may chinachat ka. Ang katwiran mo, hindi ko naman dinidate yung chinachat ko eh. Chinachat ko lang siya, tapos nagsisend lang siya ng sa akin. Parang ng paano lang. video. May tanong lang ako. Parang hindi pa ako nakakabalita nung exclusively dating, tapos magugulat ka na lang, may boyfriend na yung isa, yung dinidate mo. Parang wala pa akong nabalitaan ganun. No, hindi mo talaga mababalitaan kasi lihim dapat yun. Paano yun? Sasabi ko yung exclusive. Kunwari lang, example, si Dom at saka si Sue. Kunyari, nagsabi sila naghihiwalay dahil meron pa pala. Kunyari, tinatago pa pala. Kunyari lang, nagsabi sila, exclusively dating sila. Tapos mabalitaan natin, may girlfriend na pala si Dom na iba or may boyfriend naman si Sue na iba. Paano yun? Huwag niyong tinatanong ganyan si Janice dahil minsan isang panahon naging biktima siya sa ganyan. Sabi ko na, iikot na naman to sa akin. Huwag mong ginaganyan si Janice, ha? Hindi, natanong ko lang. Dahil ano yan? Bihasa? Paano nga ba yun, Janice? Anong dapat na gawin kapag gano'n na ang pag ina-announce in public na yes, kami na mahal ko to, biglang may isang sumisegue dun sa nagki-claim na kami na pero meron matagal siyang ko iba. nang tinatanong yan eh. Oh. Di pa nasasagot din eh. Ano ba tanong mo eksakto? Ganun din. Bakit kailangan may ganun? Ba't nangyayari yung ganun? Hindi nasasagot. Feeling ko hindi na masasagot ever yan. Kaya mo sagutin? Feeling ko Papa o Miss Janice, dapat labeled. Kailangan i-confirm yung kayo. Label. Oo.
Pero alam mo, ganito lang yan. Kung hindi ka pa talaga sure na kaya mo maging serious o na talagang Faithful. hindi ka na, o maging faithful, baka dapat wag na lang. Huwag kang makipagrelasyon kung hindi mo kaya maging Pareho, oo. Kasi Tama. marami nasasaktan. At the end of the day, wala namang nananalo dyan. Pareho lang kayong talo. Pareho kayong talo, pareho kayong nasaktan. Oo. May nasaktan pa kayong, hindi mo rin maiwasan na meron pa kayong ibang nasasaktan. Pero Janice, naniniwala ka ba na it takes two to tango? Na somehow may kasalanan ka din kung bakit ito nangyari sa relasyon mo? Pwedeng meron, pwedeng hindi. Baka maaring, oo nga, siguro wala namang may pipinta sa'yo. Baka ang problema naman kasi sa'yo, masyado ka matiwalain. Masyado ka, mapagtiwala ba yun? O masyadong ganon. Na, di ba dapat, ano ka rin, aware ka rin sa mga nagaganap sa paligid mo. Hindi praning yung aware ka lang, alam mo lang ang mga nangyayari sa paligid. Baka pag masyado kang lax, masyado kang kampante, baka hindi rin okay yun. Kasi pag masyado kang mabait, masama rin daw yun. Yun nga, yun Diba? nga. Oo. Truth is, there is no wrong or right answer. Kasi nasa tao yun eh. Nasa tao, nasa sitwasyon, nasa... Hindi mo naman ma-judge yung mga pakiramdam nila at the moment. Correct, oo. Natin alam yan eh. O ito ba, nung mabalitaan mo yung screenshots issue ni Maris, si Anthony at si Jamela, ano naging initial reaction? Oh my God. Siyempre may Nangyayari oh my ba God. to? Siyempre may oh my God. May ganito bang katapang na babae na talagang kayang isiwalat ang katotohanan or yung kanyang side of her story? Everybody deserves to tell their side of the story. Kaya lang, sana walang nasasaktan. Habang nagsasabi ka ng side mo, sana wala lang nasasaktan. Kasi, yun nga sinasabi ko kanina, at the end of the day, pare-pareho kayong talo eh. Pare-pareho kayong malungkot, pare-pareho kayong nasaktan. Oo. Diba? Ikaw ba naniniwala, Janice, na kapag merong katulad kay Anthony at kay Maris, ang madalas daw naiiwan yung lalaki pag ganito at ang babae raw ay nakaka-recover, unang nakaka-recover kesa dun sa lalaki? Bakit kailangan mamili? Everybody deserves a second chance. Everybody deserves to be forgiven. Diba? Kasi like I said, they're still young. Diba? They're still young. Marami pang pagkakamaling magagawa sa buhay. Marami pang magiging maling desisyon. Kahit naman medyo matanda ka na or medyo may edad ka na, nagkakaroon ka pa rin ng maling desisyon, maling diskarte sa buhay. So, it's life. It happens. Oo. Yes. Yun nga na chika sa atin, na parang pinapahinga muna ng konti ng management si Anthony Jennings. Pinapakalma muna. Importanteng kalmado talaga. Actually, kahit si Maris, di ba? Kung mapapansin natin, wala nung promo nung sa mga out of town shows na promo ng Breadwinner, wala. Kahit itong parada, wala din si Anthony at si Maris. So, pinagpapahinga siguro yung dalawa. Anyway, bukod doon, pati si Ai de las Alas, no? At si Gerald, na ilang taon na inabot ang kanilang relasyon na mauuwi rin sa wala. Hindi ba? Kinasal pa sila, tapos ang balita ay andun nga sa US si Gerald, nabigyan ng green card dahil kay Ai, tapos daw nakabuntis di umano itong si Gerald ng ibang babae. Na sabi nga ni Ai, pasensya ka na kasi mahal yung proseso para yung embryo mabuo, ganyan-ganyan. So, nauwi rin sa wala. Oo. Pero at least sa ngayon, medyo nakaka-recover na si Maring Ai. Nagsasayaw-sayaw na siya. Oo. At nanonood na lang ng premiere night ng The Kingdom. Nalungkot diba? ako doon. Ano? Nalungkot ako for Ai. Kasi ang hangad lang naman ni Ai maging maligaya sa buhay. So, syempre, nung nakita ko siya, umiiyak siya, naawa ako sa kanya. Di ba? Kasi syempre, gusto mo lang naman lumigaya, pero parang mailap ang ligaya.
Oo nga eh. Diba? So, lilipas din ito. Oo. Diba? Hindi, actually, tuloy lang ang buhay sa dami ng mga naranasan ni Miss Ai, diba? Kaya niya to. Kaya niya yan. Kaya Wala niya siyang to. hindi kakayanin. Oo. Ano? Katulad nga nito, Mare, si Rufa May. Si Rufa May Quinto at si Trev Magallanes, yung kanyang asawa. Ito, screenshots din to, Mare, ha? Si Trev nag-screenshots na nasa proseso na raw ang kanilang divorce ni Rufa May Quinto. Lalaki pa yung nag-screenshot at nagpo-post para ibalita na sila ni Rufa May ay wala na. Tapos ito naman si Rufa May parang pilit pa rin isinasalba yung kanilang relasyon. Siyempre, di ba? Oo. Ibig sabihin, pagka pumasok ka naman sa isang relasyon, especially like marriage, gagawin mo naman ang lahat talaga para ma-save to. Oo. Di ba? Kung baga sa kahit na ano pang sabihin ng iba, gagawin ko lahat para i-save ito. Walang pwedeng mag-judge o magsabi na masama yon o bawal yon. Ayun na nga, Janice, nabalitaan pa natin mula sa isang nag-message sa atin na si Rufa May pala ay akala ng marami ay may nagmamay-ari ng isang property sa US. Yung pala daw ay umuupa lamang si Rufa May. At kaya siya pabalik-balik dito ay dahil para nga kumita. Kasi nga gusto niyang tulungan si Trevor sa pagtatrabaho na hindi naman nagigets nitong si Trevor yung kanyang posisyon dito bilang artista, kung gaano ba siya kalaki na artista. Siyempre, si Rufa May, nung kausap parang pilit pa rin niyang gustong ayusin yung kanilang relasyon ni Trev alang-alang sa bata. Meron bang ganun, Janice? Ito hindi makasarili nun selfless doon si Rufa May. Pero may mga magulang na ako na lang magpapaliwanag sa anak ko kung bakit kami naghiwalay. Hindi yung iisipin ko yung anak ko, tayo pa rin sana kasi may mga anak tayo. Magkakaiba kasi yung reasons or situations eh. I think sa situation ni Rufa May, syempre, bilang ina, ayaw mong ma-experience ng anak mo na masaktan kasi yung mga magulang niya hiwalay. Kasi ibang sakit din. Alam mo, minsan iniisip kasi natin na pagka okay na yung mga bata, okay na sila. Hindi totoo yun kasi yung effect naman nun, hindi yung ngayon lang habang naghiwalay sila. Pagka nagkaroon na sila ng sarili ng pamilya, pagka malalaki na sila, doon talaga nakikita yung effect. Oo nga eh. At syempre, isa rin sa mga nabalitaan natin, at nababasa rin naman natin na balita, although hindi naman natin kailangan na opinion ni Janice tungkol dito, yung kay Priscilla Mireles tsaka kay Jan Estrada. 'Di ba? Isa rin yan sa nabalita, na parang dahil nga sa nag-grant si Priscilla, Janice, yan ka lang. 'Di ba? Parang Statwa lang ako. Hindi ba? Sana, syempre, bilang isa sa mga na matagal na rito, syempre, wini-wish pa rin natin na sana magkaayos sila at ano lang yan. Hindi ang third party ang hiwalay sa inyo. Di ba, Janice? Bakit parang hirap na hirap ka? Oo nga, grabe. Parang ikaw yung hirap na hirap. Di ba, alam na alam ni Janice? Oo. Alam mo, pinipili mo yung salita mo kasi nandito ako. Bilang nandito ka at feeling mo nahihirapan ako, tulungan mo nga ako. Ano bang dapat ko sabihin? Lahat ng hiwalayan malungkot at masakit. And you wish these things, they do not happen. Di ba? Very Janice, no? Di ba?